So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So, ang bidyong to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na permado na ng Senado. VP Sara Duterte nagulat. Tuloy ang impeachment, nilaglag ng Supreme Court? Question mark. So, yun yung panonoodin natin ngayon, man. And then, bibigyan natin to ng reaction. And then, kayo na lang din bahalang humusga. So, ang bidyong to is mula kay Boss Balita ulit. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Mga ka-Noisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin magkaagawin pa ng China. Again, nababagat ng bidyong ito, permado na ng Senado. VP Sara Duterte nagulat, tuloy ang impeachment? Question mark, nilaglag ng Supreme Court. So, Boss Balita TV, Pilipinoisy, Senate of the Philippines, start. Ang nakakagulat na balita, grabe, Senator Risa Hontiveros nagsalita na. Tuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, naiyak si VP Sara. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nilaglag ng Supreme Court si VP Sara Duterte. Itutuloy pa rin sa susunod na linggo ang impeachment ni Senator Risa. Pipirmahan daw nila ang resolution sa Senate. Grabe, Senator Risa Hontiveros nagsalita na. Tuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, naiyak si VP Sara. Tara pano. Parang may nakita kong balita na pumunta daw si Chis Escudero sa House. Ano kaya yun? Orin natin. Anyway, dun sa inyong dun sa inyong first caucus, napag-usapan po ba itong impeachment, lalo na yung naging SC ruling declaring unconstitutional yung impeachment case against Vicky Sara? Of course, lahat kaming mga senador at lalo na kami sa minority ay concerned sa ano yung magiging kapalaran ng impeachment trial na sa paninindigan ko ay nagsimula na at nagpapatuloy at ngayon ay naabutan itong importanteng ruling ng Korte Suprema. So, yan po yung pinag-usapan din sa All Members Caucus, patuloy na concern sa amin sa minority at para po sa akin at tingin ko sa aming lahat ay ilalabas yung aming mga argumento at mga opinyon o boto sa pinagkasunduang petsang August 6. Pero ma'am, kayo sa minority, Senator Ping Lacson, ang para sa kanya, sundin yung SC ruling. So, ibig sabihin magkakaiba kayo ng stand kahit na mga minority senators. May mga pagkakaiba-iba man kami ng concerns o opinion dito tungkol sa impeachment. Nagkakaisa po kami sa minority na dapat magkaroon ng maayos na desisyon, hindi lang kami sa minority, ang buong Senado, kung paano talaga namin ititreat itong buong impeachment trial at given din yung importanteng desisyon ng Korte Suprema. At the same time, yung ibang mga importanteng prinsipyo nasa konstitusyon, kaugnay ng obligasyon ng Senado, obligasyon din ng House pagdating sa impeachment at yung karapatan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng buong impormasyon at matugunan ang entitlement nila sa accountability ng aming mga public officials. So, sino ba yung or kayo ba? Ano ba yung opinion nyo doon sa ng Supreme Court? Comment nga kayo sa baba. Katanggap-tanggap pa yun or hindi? Well, for sure, yung mga DDS naman, sasabihin nila, yan ang tama, di ba? Kasi yan yung desisyon ng Supreme Court. Yung iba naman, parang papalabasin nila, especially yung mga DDS, na, di ba, sinasabi ko sa inyo, malinis yung, excuse me, malinis yung konsensya ni VP Sara. Kasi kita nyo naman, kahit Supreme Court, pumapanig sa kanya, or hindi gaanong, sa impeachment na yan. Diba? Pwede kasing pwedeng malito or mahatin na naman yung ng taong bayan. 'Di ba? Na parang yun, especially yung mga DDS, lalakas yung loob na naman nila. 'Di ba? Pero ang pinaka main question talaga nito, so yung 125 million na naubos in just 11 days at yung mahigit kalahating billion na pera, wala na yun, ganun. 'Di ba? Parang unfair naman kasi. Ma'am, hopeful pa rin kayo na magkakaroon ng trial considering na unanimous yung en banc ng Supreme Court nung bumoto sa ruling na nagdideklarang unconstitutional yung impeachment case. I'm always hopeful, lalo na sa ganitong mga pinaka-importanteng mga proseso na iniaatas sa Senado na may partikular na obligasyon. So, ilalabas ko rin yun, mga argumento. Wait lang, nakakatawa lang ding isipin na unconstitutional yung impeachment. Pero yung pera na hindi may paliwanag, constitutional ba yun? Diba? Diba unconstitutional din yun? What the heck? Yun, pati boto, kaugnay ng pag-asa ngayon sa August 6. Okay, ma'am, and then si RG.
Hello. Hello. Meron po kasi ilang senators na nag-raise ng concern na baka raw po pag hindi sumunod yung Senado sa SE ruling ay magkaroon ng constitutional crisis. Your comment na po. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis, ni political gridlock, o deadlock na sinabi naman ng ibang observers. Kaya nga talagang binubuno namin these days, these weeks, kung paano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat ito ay pinag-aaralan namin sa ngayon at ihahain namin ng kumpleto pagdating sa plenary sa August 6. At mami sa August 6 nga po plenary ito. Are you still hoping August 6 na naman, anak ng grabe na yan. Parang yung taong bayan niya na yung inuugag nyo yan eh. Tapos sa August 6, ipopospon na naman ng August 12, August 15, August 16. Gagawin na naman August 29. Tapos magiging September 2. Tapos magiging September 15. Tapos ayun, kapag tumakbo na ng 2 years, sasabihin, sobrang tagal na yan ah. Bakit yan pa rin yung pinag-uusapan ngayon, anak ng toko ah. Ang galing. Parang time delaying lang, di ba? Nakakatawa minsan talaga yung politika ng bansa natin, par. that you will reconvene as an impeachment court? Yes, I think the court is still convened. Ang trial ay nagpapatuloy. Kaya hopeful ako at yan ay magiging laman din ng aking mga argumento at opinion sa August 6 na patuloy kaming magko-convene. Patungo nga dun sa pinaka-importante, paghahain ng mga ebidensya at mga witnesses dun sa bawat article of impeachment. Pero yung sa August 6 man, yung deliberation tungkol sa impeachment, saan gagawin yan? Sa plenary session ninyo as a legislative body or magkukonvene kayo on August 6 as impeachment court? Ano yung usapan man dun sa caucus? Apparently, tatalakay na kami ng mga issue ito bilang Senado muna, bilang legislative body. Okay, RG. Kayo po, anong pong position? Diba? Bilang Senado muna, legislative body. So in short, hindi pa rin talaga yan yun. May possibility na naman na yung sa Duterte Black, bigla na naman silang tataas ng kamay. Sasabihin nila, postpone muna natin to. Grabe. Susunod po ba kayo doon sa Supreme Court or hindi? Kasi for your other colleagues, even the majority, they made their sentiments clear. Yung mga nagsabi na kung sino pabor sa pagsunod at hindi. Lagi kong nire-respeto din ng Korte Suprema tulad ng inaasahan kong mutual respect nila sa iba pang mga branches of government. Kasama na ang legislature kung saan nakapabilang ang Senado. Kaya ang disposition ko, at naririnig ko yung sa iba pang mga colleagues ko, ay maghanap ng pagbabalanse o harmonization no, sa pagitan ng pagrespeto sa Korte Suprema, pagtaguyod sa mga responsibilidad namin bilang Senado at pagtupad sa aming mga obligasyon sa ating mga mamamayan na nag-expect at tamang nag-expect sa amin ng pagtaguyod din sa accountability ng mga public officials. Ma'am, I remember your statement when the ruling came out. And parang, I would like to clarify, do I take it to understand na parang you feel na talagang humirap ang impeachment because of the may mga nilagay silang requirements. Additional requirements. Actually, yung requirements o additional requirements na iyon para makapagsimula ng isang impeachment process ay isa sa ilang mga seryosong tanong pa rin, seryosong concerns na meron ako at narinig ko rin sa ibang mga colleagues ko sa recent development na ito ng desisyon ng Korte Suprema na habang dumadaan yung mga araw ay sinasabi na rin ng ibang mga constitutionalists at legal experts at palalim ng palalim yung mga concerns na pinapahayag nila papunta na sa konstitusyon, papunta na sa mismong demokrasya natin. So in a sense, Demokrasya. humihirap o bumibigat yung aming responsibilidad sa ngayon. Aklaruhin itong mga lumalabas na Sa inyo, Senator Risa, na mga ano talaga na senador, di ba? Pero yung sa kabila, yung pumapanig kay VP Sara, wala na, hindi nila dinadaan yan sa kung ano man yung mga ebidensya. Baka nga yan pa yung magtanggol kontra sa ebidensya eh. Di ba? Sila pa yung mag-o-object sa ebidensya. Di ba? Ano pang aasahan natin doon sa kabila, di ba? Harap-harapan nga tayong hinaina ng dismissal kahit sobrang linaw ng mga ebidensya. Ano na lang talaga, mabibilang na lang talaga. Though yun nga, alam nyo naman na siguro din na lugi talaga tayo sa bilang kung mga senador yung usapan Pero sana lang talaga maging sila or usigin yung mga konsensya nila ba? Or ewan ko kung may mga konsensya pa talaga sila. Or mangingibabaw sa kanila yung loyalty nila. 'Di ba? Yung loyalty nila sa isang tao, isang politiko. Ay, sometimes din kasi yung politika natin, din talaga siya. Siya yung isa sa dahilan kung bakit nagbabago talaga yung tao, nagiging greed yung tao, nagiging, iba yung ugali ng tao. Di ba?
patunay dyan. Sobrang dami naman. Comment na lang kayo sa baba kung sino yung mga politiko na yan na para sa inyo sobrang grabing laki ng iminago kapag kausapang politika. Diba? Si Senator Jaime, kayo na lang balang umusga dyan. Willing niyang i-dump yung kapatid niya para lang, yung career niya sa politics is tuloy. Turns tungkol sa impeachment process per se, para magabayan kami sa kasalukuyang impeachment at yung implikasyon din ito sa mga posibleng susunod pang mga impeachment process sa mga susunod na maraming taon pa. Balik ako na yung Senate Joint Resolution number 1 po ninyo. Napasama po si Senator Kiko at Senator Bama. Nagulat nga kami doon. Is that something that sasama pa rin po ba sila in future resolutions of the minority? Is this the start of a trend na pagka may certain issues, baka sumama sila sa inyo? Hindi ko naman masabing trend ito na nagsisimula ng pagsama on a case-to-case basis. Pero masaya ako na bukod sa aming united minority, meron pang mga colleagues kahit mula sa majority na pumirma din. And I hope, malay natin, may mga madadagdag pa sa mga susunod na panahon. Anyway, ma'am, may mga nagsasabi na kung yung Senate noong February, inaksyon na agad yung impeachment. Tapos na sana yung impeachment trial kay VP Sara. Pero according naman kay SP Cheese, parang vindicated na naging mainat na yung Senate. Dahil paano kung tinapos niya yung trial, kinundik niya si VP Sara, and then andun ito yung naging ruling ng Korte Suprema. So ano daw yung magiging sitwasyon ngayon ng Senate? I would Palusot. Bakit iba naman yung iba naman yung opinion ni Tito Soto dyan? Pareha naman kayong naging Senate President. Sobrang palusot, nag-iingat daw. Yung naniniwala dyan doon para na nag-iingat. Diba? Grabe. Baka takot lang kayo talaga na masimulan yung impeachment kasi alam nyo na pwede talaga siyang mapuruhan dun. Diba? And then, yun nga, yung ginawa nyo na parang pinoprolong nyo yung impeachment na yan, na diba sobrang nagkaroon sila ng napakaraming alternative para mailusot yan. Number 1 na dyan, yung pagdi-delay, like harap-harapan talaga sa taong bayan, pilit dinidelay. Diba? not say na vindicated ang Senate leadership dito sa ruling ng Korte Suprema. Dahil nga, separate and co-equal branches kami, so meron po kaming, in a way, separate and co-equal obligations din na kumilos ayon sa aming kanya-kanyang mga obligasyon. Hindi ko rin naman masabi na di sana tapos na yung impeachment trial sa ngayon kasi hindi pa nga kami humahantong sa pagdesisyon ng trial calendar. Pero definitely, I still believe na kung sinunod namin yung klarong sa konstitusyon na commence trial forthwith noong Pebrero, ay mas nakausad na kami sa ngayon at mas natutupad na namin ang aming obligasyon sa ating mga kababayan na pati sila, hindi lang kami mga senator judges, pati yung ating mga kababayan ay kahit papaano nagsisimula ng malaman ano ba yung mga ebidensya at witnesses sa mga articles of impeachment by now. Anyway, ako, diba? Tama naman. Parang mas preferred pa nga ng mas preferred pa nga ng taong bayan na ma-actionan talaga agad yan. Diba? Tapos doon na lang i-check kung may mga pagkakamali ba talaga. Kasi yun nga, diba? Ang sabi naman ni SP Escudero dito na kung sinimulan nila nung Feb yan, baka, for example, ngayon, yung decision ng Supreme Court is iba. Diba, malilintikan sila. Pero paano mo naman maipapaliwanag yun or paano mo i-explain yun yung supposed to be if ever ngayong August, diba? Paano mo maipapaliwanag yung for example August ngayon tapos kunyari yung ng Supreme Court is guilty para sa kanila si BP Sara or maging guilty si BP Sara. Diba? Na supposed to be dapat nung Feb pa yan. So parang binigyan mo siya ng napakataas na panahon para maging malaya. Di ba? Yun lang naman eh. Tapos, ang isa pa dyan, for example na lang, baka right now, ma-prove na meron nga talagang something, tapos nagtago na, di ba? Gagaya kay Harry Roque na pupunta sa ibang bansa, magtatago. So, nasan ang justice nun? Alam niyo yung tipo parang hawak mo na sa liig eh. Di ba? Tapos parang hinahayaan mo lang, di ba? Na kesyo ganyan, takot ka na mag-backfire or mali yung maging desisyon nyo. Di ba? Doon pa lang sa mga ebidensya eh. Tsaka yun nga, bakit kayo matatakot eh? Sobrang dami namang ebidensya, sobrang bibigat naman ng ebidensya na even nga sila, hindi nila maipaliwanag kung saan nga ba talaga napunta yung pera na yan, di ba?
Iba din. Okay, about impeachment. Okay, Mark. Um, okay. Yes, po. Sen, nung Tuesday daw po kasi meron ng plano na tumayo mag-motion to dismiss yung impeachment complaint dahil nga dun sa Supreme Court ruling. So pag nangyari po ulit yan sa August 6, ano po yung magiging action po ninyo? O pag nangyari po yan, pagdedebatihan talaga namin yan. At handa po ako, Yun. handa kami sa minority para ilatag ang bawat naming argumento, bawat naming opinion, at kung talagang ipilit sa botohan, bawat naming boto, kaugnay niyan. Personally, hanggang ngayon premature. Wait lang. Coincidence lang ba par? 'Di ba? Na dahil sa pag-delay nila ng ganyan, like sobrang grabing delay nila, like supposed to be Feb pa. Coincidence lang ba na this July or August? 'Di ba? Nag-ano yung Supreme Court na pumapanig kay VP Sara. 'Di ba? 'Di ba siya or kayo na lang ba nang humusga? What if dahil nga doon sa pag-delay nila, nagkaroon ng yung Supreme Court? 'Di ba? Or nakahanap sila VP Sara ng mga alternatives, yun nga, mga way. 'Di ba? Nakakainis lang kasing isipin pare. Kung maghahain o pagbobotohan ng motion to dismiss. Kasi anong i-dismiss namin kung hindi pa isang pirasong ebidensya o isang warm body ng witness ay di narinig pa naming mga senator judges. Tama. Kasi kayo po personally, sabi nyo nga po premature, so you will vote against it if it is raised on the floor on August 6? So it's safe to say that, pero ayoko namang i-preempt kung talagang gagawin na nila sa August 6 or not. Basta't yan ang napagkasunduan naming petsa at yan din ang pinaghahandaan naming maigi bawat isa sa amin. Okay, ma'am, additional about impeachment. Ma'am, naglabas na po kayo ng joint statement with Sen. Kiko and Sen. Bam about your feelings on the ruling of the SC. May plano po ba kayo na gumawa ng isa pang joint resolution dito to express the sense of the Senate? Mayroong draft resolution, hindi joint resolution, pero resolution na tinatrabaho ng ilang mga senador. Kasama po ako. Yes. Ano yung nalaman yun? Well, yung laman nun ay may ilang highlights na naisama dun sa statement na i-release. And I believe, makakasama po yun sa maraming argumento, opinion, at eventually kung ipipili talaga boto pagdating sa August 6. Basta't yan yung, kumbaga, D-Day na pinupunta namin lahat. Yan ang napagkasunduan ng buong Senado. Ma'am, yung reso, ano po yung hinihiling niya? Anong prayer niya? It's more of draft pa rin siya sa ngayon pero nagsasite po siya ng mga references sa ilang mga dating justices na nagbibigay ng payo kung paano, ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. So, magbe-benefit po kami dyan kahit sa parating na debate sa August 6. Mabilang kayong mga senator? Hindi ko, kasi may ibang senador na nangunguna sa pag-draft niyan, so hindi ko alam kung ilan na ang pumirma dyan o ayan yung final number na magpipirma. Headed by Senator Kiko Pangilinan? Pwede niyo po siyang tanungin dyan, yes. Oo nga pala, no? I think medyo, nga pala ngayon, medyo may, excuse me, may bardagulan talaga na mangyayari dyan kasi, yun nga, may mga, may mga palaban din na senador na, willing din sila na banggain si VP Sara. Yung mga senador na walang takot pa. Kasi, aminin na natin o hindi, para meron talaga tayong mga senador na, yun nga, sobrang lakas bumalimbing. Meron din tayong mga senador na sobrang takot na, yun nga, baka next election, huhusgahan sila ng mga DDS, diba? Na baka sila yung banatan ng DDS. Tapos meron din mga senador talaga na unbothered talaga. Diba? Like, wala talagang kinakatakutan. Luckily na lang, medyo nadagdagan yung minority, Or ewan ko kung nadagdagan ba. Mas, pero, yun nga, kung iisipin mo naman, sobrang solid ng mga minority ngayon or yung medyo against kay VP Sara. Like, for example, sila Bamakino. Kasi may utak yun Di ba? Di naman gaya yan nung ibang mga senador na parang lutang lang or parang naging, senador lang talaga. Senador lang talaga. Di ba? So, yan. Good luck, good luck, good luck. Tuloy. Well, regarding a motion for reconsideration, ang nabalitaan ko ay yung House ang nag-anunsyo na sila ay magpa-file ng motion for reconsideration. Alam po natin na meron silang 15 araw mula nung lumabas yung ruling ng Korte Suprema para ito ay gawin. And I hope na pagdating ng aming debate dito sa Senado sa August 6 ay makakapag-refer na kami sa kung anong magiging laman, sa kung anong MR ang maaari nilang i-file within this period. Kung kami sa Senado ay maghahain din ng MR, in principle, isang possibility o option din yan, pero wala pang pag-uusap o matibay na
makakapag-uusap tungkol dyan. Pero ma'am, yung dinadraft na resolution, sa tingin niyo pwede makatulong sa House sa kanilang ipa-file na MR, yung laman nun? Kasi I would imagine na dahil yung dinadraft na reso dito ay may references sa ilang mga dating justices, I would guess, hindi ko alam, pero I would guess na posibleng references din yun sa MR ng House. Pero hindi ko alam dahil dito naman ako miyembro sa Senado at hindi doon sa House. But I look forward na kung magpa-file sila ng MR, it's more na nag-look forward ako na makakapag-refer kami doon sa MR nila dito sa aming debate sa August 6. by next week, ma'am, ipa-file na yung reso na dinadraft na yun. Pwedeng itanong yun doon sa Alam niyo yung tipo para na medyo takot tayo or medyo kabado tayo but excited tayo na mangyari talaga yung impeachment na yan. Kasi yun nga, ang sa atin lang naman talaga nito, matalo manalo. So kung matalo man, at least natalakay or at least maibigay nila Senador Risa yung mga sentiments nila dyan, ano, or yung mga argument nila ba, para at least kahit papano. Yung ibang tao kasi may mga DDS naman talaga na kapag ka marinig tong mga pinagsasasabi nitong or mga argumento nila Senator Risa is magbabago din yung tingin nila sa mga Duterte. 'Di ba? So kahit yun lang, kahit sabihin natin na 5% impact, di bali na lang, at least na lang, 'di ba? So yung mga hardcore na mga DDS, wala talaga tayong magagawa doon. 'Di ba? Kasi kahit mali talaga ng nila, anuhin talaga nila yan, tatanggapin nila. Si Paulo Duterte nga, di ba? May issue dun sa bar, nanalo pa nga eh. Di ba? So, aminin na natin hindi. May mga hardcore din talaga na mga DDS fans, So, yun nga, parang nakakakaba. At the same time, din talaga siya. At least na lang. Di ba? Masimulan. Kaysa naman ipa-dismiss na lang bigla. nahing nagda-draft ng reso na iyon. Okay, Raymond, and then Dexter, and then balik kay Amor. Whatever would be the result na voting sa August 6, medyo maaba pa yung February 6, kung sakasakali na pwede pang mag-file as per guest decision. Pero may mga idea kasi na hindi lang naman yung gawin para maka-exam na accountability from the Vice President na parang yung supportive minimum coming from other agencies para ma-exam ma-make accountable ang Vice President doon sa mga supposed anomalies where she was accused of dito sa impeachment as part of the articles of impeachment. Bukas naman sa kahit sinong Akala ko mahina. Sobrang hina ng boses ni Koya. government agency o institution at lalo karapatan ng mamamayan na pwedeng singilin kahit sino sa aming nagtatrabaho sa gobyerno Tama. sa aming accountability habang hinahawakan namin yung public office. Of course, Accountable naman talaga pare. Di ba? Accountable naman talaga. Yun nga, yung mga DDS kasi sobrang, bulag-bulagan talaga sila. Di ba? Kita nyo naman, yung 125 million daw ni BP Sara, kesa naman daw sa bilyon ng iba, mga politiko. So, parang alam nyo yung, tinatama nila yung mali ni BP Sara gamit yung mali ng iba. Hindi ba pwedeng panagutin natin lahat? Di ba? Sasabihin nyo, sige, panagutin nyo rin yung iba, yung presidente or whatsoever. Patunayan nyo. Yan yung problema sa inyo eh. Yung si BP Sara yung nabilad na, 'di ba? Siya yung anong term niyan? Siya yung na-expose na. Pilit yung pinapahid doon sa iba. Yung mga hindi pa na-expose talaga para lang masabi nyo na 125 million lang naman yung kay BP Sara, billion sa iba. So, nakakatawa 'di ba? Na parang ganun nila pinaglalaban in that way. Like, men, asahan ko pa rin at ipaglalaban namin na ituloy yung impeachment process bilang siguro ito na yung isa sa pinakamataas at mahalagang proseso ng pagsingil ng public accountability. Hindi ko pa kino-concede na matutuloy na talaga yung botohan dyan sa August 6 dahil magdedebate pa kami. Pero kung ano man ang mangyari at hindi mangyari sa August 6, kung ang susunod na timeline o horizon na titignan ng mga advocates ng public accountability ay February 6, hindi naman po nauubos yung fighting spirit at yung energy ng mga advocates of public accountability. So, anumang front yan ng pagsingil ng accountability na iyan, umaasa ako na laging magiging handa at laan ang lahat. tama. Okay. Kasi kapag ka ito, masolusyonan talaga to, or for example lang, alam naman natin na low chances lang to na mapanagot talaga si BP Sara dyan. 'Di ba? Pero yun nga kung iisipin mo ba, what if mapanagot si BP Sara dito? Knowing na high official siya. Pangalawa, President, Vice President. So, pangalawa siya. 'Di ba? Tapos mapanagot. 'Di ba kapag ka mangyari yan, mas lalong tataas ulit
yung tiwala ng taong bayan sa mga politicians natin. 'Di ba? Kasi ganyan pala no, nagawa pala nila. 'Di ba? Kasi alam naman natin sobrang tagal na ng mga ganyang na kapag ka politician ka, hindi ka basta-basta napapanagot. Kaya nga inis na inis din ako sa mga politicians dati kasi yun nga may mga kaso silang graft or yung mga na pagnanakaw, corruption or whatsoever. Tapos tinatanggal lang. Alam niyo yung hindi talaga sila nabababad dun sa kulungan, hindi nabubulok sa kulungan. 'Di ba? Sus, sana talaga. Dexter? Good morning, Sen. Balikan ko lang po yung Joint Resolution number 1 dahil kasama dun sa sinusulog dun sa Open BICAM ay para maiwasan yung mga nasabing insertions. Ito ay para sa 2026. That's 2026, correct. Simula sa Ano naman po yung sa tingin nyo mga pwedeng steps na gawin ng Senado para naman dahil nandyan na yun sa 2025 may mga insertions at kasama yan sa mga napuna ng Pangulo. Ano po sa tingin nyo ang para na malungkat at ma-expose bukod dun sa sabi ng Pangulo na pinasasabit niya at i-publicize yung mga sangkot dun sa mga nag-insert? Mabuti nga na binanggit ni Presidente iyon sa kanyang SONA o nag-refer siya doon, and in particular binanggit niya yung pag-audit at pagsingil ng accountability at pagpaparusa sa kung sino man ang maaring may krimen kaugnay partikular sa flood control project. So mabuti kung mangyari yun para mailabas na lahat ng mga ebidensya. At sa kasalukuyang So from the President yung flood control na yun kasi alam naman natin sa Presidente din talaga nila isinisisi yung flood control na yan, 'di ba? Nakakatawa pa dyan, sila yung mga tipo ng tao na, for example, yung sa NAIA, na yung Bollard, naalala nyo yung Bollard. Yung, kung sino pa yung mga bumabanat ngayon, di ba, na, oy, PBBM, sa'yo yung Bollard na yan. Di ba? Sila yung mga tao dati na, oy, wag nyong idikdik sa Duterte administration yung Bollard ng NAIA na yan. Di ba? Hindi si Duterte yung may dyan. Ano yung ganyan? Kapag sila yung tatamaan, sobrang iyak ng iyak. Pero kapag papabor naman sa kanila, atak ng atak. Ginagastos na 2025 budget, of course, inaasahan ko na yung Commission on Audit ay laging laan na i-audit yan at gawing available sa amin dito sa Senado, lalong-lalo na sa minority, para magamit namin gabay sa pagdebate pagdating ng budget debates later this year tungkol sa 2026 budget. Paano po natin matitiyak yung kakaroon ng Open BICAM para dun sa susunod na budget, yung pagka-transfer ng mga, alam mo, yung para punta doon sa mga bagong insertions, tatanggalan ng budget yung isang departamento, halimbawa sa FEDEL, ilalagay sa mga ganitong insertions. Paano po, makakatulong po yung Open BICAM doon? Makakatulong ang Open BICAM para siguruhin na bukod sa due diligence na dapat ginagawa naming mga mambabata sa budget making, andun din yung people's participation, pati sa budget making process. Tama. Kahit sino sa kanila, mga organisasyon ng mamamayan, mga budget reform advocates na gustong mag-observe hanggang sa Bicameral Conference Committee on the Budget ay pwede nilang gawin in person o kaya online. Sila po ay i-furnish din ng minutes ng budget BICAM process at magkakaroon sila ng kopya, hard copy man yan o e-copy ng matrix, comparative ng House at Senate versions ng budget at kung paano nireconcile yung mga magkakaibang provision yan sa ating GAA. Maganda yan. So hanggang dito na lang muna. Tayo. No? So tapusin nyo na lang yung video na yan doon sa description box natin. I-check nyo yung description box natin. Click nyo yung link. Tapos yun, panoorin nyo rin. So again, ang video nyo is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo rin yan. And also courtesy sa Senate of the Philippines. Tapos syempre, bago nyo i-iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So about doon sa Open BICAM, kayo, agree ba kayo doon? Ano yung komento nyo doon? For me naman, kung sige, okay ako. Agree ako doon sa Open BICAM na yan. Wala akong paki. Diba? Kung yan yung gusto ng taong bayan or katiwasayan whatsoever. Pero I think yung sa defense natin, dapat isikreto talaga yon. Diba? Kung may, meron ba? Kasali ba yung sa defense natin? Yung mga pandigma natin. I think dapat i-private yun. Kasi, at least na lang hindi alam ng ibang bansa, di ba? Kung ano yung capabilities natin. Kahit wala naman talaga masyado. Pero at least na lang, di ba? What if, sa sobrang discreet natin, isipin ng China na meron tayong, nuclear bomb. Mga missiles, di ba? So, dapat isikreto yung natin. Yung para sa defense natin, So, kayo, agree ba kayo doon?
comment down below. So, about dun sa open mic cam, kayo, comment nyo rin sa baba yung opinion nyo dyan. So, about naman dun sa impeachment ni VP Sara. So, eto na naman. August 6 na naman. Anak ng grabe naman yan. Tapos sunod yan, magiging August 18 yan. Magiging August 17. Parang kulang na lang, inuubos nyo yung 2025 ah. Parang hindi na si VP Sara yung hinahatulan nyo ah. Parang yung 2025 na yung hinahatulan nyo ah. Di ba? 2025 yung hinahatulan nyo. Minsan talaga nakakainis din tong yung politika ng bansa natin. Kasi yun nga, kampi-kampi din kasi. Sino ba kasi nagpauso ng mga kampi-kampi na yan? Di ba? Siguro kung walang bang partido ba party? Di ba? Siguro kung walang partido yung mga yan, malimit yung mga ganyang pangyayari. Yun kasi kapag tumatakbo kayo, pangkat-pangkat. So, dun tuloy kapag nanalo yung 3 sa kabilang pangkat, nanalo yung 4 sa kabilang pangkat. Ayun, sobrang gulo. Di ba? Dapat dependent na lang lahat. Independent. Di ba? Para mabigyan talaga ng, or ewan ko rin, hindi din natin masasabi kahit na independent. Kasi kung ka talaga na politician or balahura kang tao, wala talaga. Di talaga tatalab sa'yo yung mga ganyan. Di ba? Pero yun nga, parang tayo na yung tinatanga nito eh. Abot naman dun sa sinabi ni Chis Escudero na parang si SP Chis na kung sino mo lang ng FEB yan, baka halimbawa ganito, ito na yung ng SC. Medyo nakakaano lang yun. Medyo nakakatawa lang yung ganun, di ba? So, paano yun? Kung if ever yung SC, against din kay VP Sara, yung komento niya dun? Sasabihin niya ba na okay na lang, at least nakuha natin yung malinaw na na kahit SC pala ayaw. Di ba? So, paano yung yung sa Feb to July niya na dapat pinanagutan niya na sana yun kung nahatulan na siya. Di ba? Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo, tamang-tama talaga yung plano nila na pagdi-delay. Kasi sobrang grabe nila maghanap ng alternative eh. Kasi siguro kung nasimulan niya ng Feb, tapos ganun kalakas yung ebidensya, wala na, kulong na yan. Sobrang hirap ng yan, baliktarin yan. Di ba? Maghihintay na lang sila VP Sara na magkaroon ng presidente na pabor sa kanila bago siya makalaya. Kaya nga siguro gusto nila na si FPRD dito ikulong sa sa Pilipinas kasi kapag manalong VP manalong presidente si Sara, mapapalabas niya. 'Di ba? So ayun, inaksyonan, doon nilagay sa doon nilagay sa dahig. Hindi kulong tuloy siya. Sobrang hirap ng pakawalan. Anyways, August naman na pala ngayon. So, malapit na mag-September. So, ano bang yung gusto nila mangyari? Yung impeachment na yan, sisimulan nila sa September. Tapos kapag ka-September na, sasabihin nila, hindi muna tayo, hindi muna tayo mag-impeachment kasi hindi natin alam. Baka bubuksan or biglang lilitaw na naman sila Senator Amy dyan. Magpapa-Senate hearing na naman sila. Sasabihin nila, kita nyo ano nangyari kay FPRD doon. Baka may ganyan na naman. My goodness. Ay nako, politika ng Pilipinas, nakakainis. So, I think hindi naman politika ng Pilipinas yung nakakainis. Yung mga politicians lang talaga na parang di nila kayang tumayo sa mga sarili nilang, di ba? Parang nakaasa sa mga partido. Sobrang sobrang takot sila na mawala yung nila eh. Mawala yung anong tawag dyan? Mawala yung kapit nila ba? Sobrang takot sila sa ganyan papansin ko. Kasi yun nga, kapag sino yung pangkat nila na sinamahan nung nila, nung tumakbo sila, wala na, utang na loob na nila yun forever. Kaya nga dito ako bilib kay PBBM kasi kahit nasabihin man natin or aminin man natin o hindi, may mga DDS din talaga na nagpanalo kay PBBM. Diba? Pero yun nga, nung naupo nun si PBBM, nakita niya kasi na, mali yung ginawa ni Sara dito ah. Yung tatay din kasi, tira ng tira. Ayun, pati anak, may kinalagyan. Ayun, naipadala sa dahig. Diba? August 6, grabe ang taga. August 6 na bukas.
August 6 na ba bukas? Ay, August 5 pa. Sobrang tagal. Mag, magiging ano na naman yan, August 17. Ay, mga sinasabi ko sa inyo. So anyways, hanggang dito na lang muna. So again, Filipino si Boss Balita TV, like, comment, share, subscribe. Comment ka rin sa baba kung ano yung masasabi nyo dito. Kay SP Cheese, comment nyo kung ano masasabi nyo sa pinagsasabi niya. No? And then, yeah, that's it. Thank you so much for watching. Filipino is out.